Samantala, kaugnay pa rin po ng pagpapatupad ng no window hours policy sa ilang kalsada sa Metro Manila. Makakausap po natin si PNP Highway Patrol Group Chief Senior Superintendent Antonio Guardiola. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Good morning, Connie. Good morning sa inyo lahat. Yes, sir. Update lamang po sa ikalawang araw po ng pagpapatupad ng ating no window hours policy. Ang mapapansin natin, makikita natin na medyo maluwang nga Pero ito siguro dala pa rin ito ng yung hangover nung long weekend natin. Baka meron pang mga hindi pa talaga bumalik Tsaka sa ngayon may mga levels ng paaralan na walang pasok So kung sasabihin natin na epekto to ng no window, siguro nakadagdag ko naman tong yung mga situation na gano'n kung saan nagkaroon ng long weekend So siguro makikita natin to by Monday siguro. I see. Pero itong no window natin, talagang may slight talaga na na-feel natin na may epekto din talaga. Lalong-lalo ngayon, Connie, halos maraming areas na ang ini-implement natin tong number coding natin. Kaya kung halimbawa ikaw yung motorista, medyo mahihirapan na rin paiwas-iwas kasi halos lahat na major roads ay magkakaroon na ng number coding natin. That's right. Magiging useless na rin siguro. Unlike nung panahon, yung dati noon, nung Windows pa tayo sa number coding, that is between 10 a.m. to 3 p.m., ang ginagawa lang ng motorista doon is mapapasok siya ng maaga, iwanan muna sa isang lugar yung sasakyan, then between 10 to 3, libre naman siyang gumala. Kaya yun, bumabalik uli yung volume. Unlike ngayon, siguro sa haba naman siguro, impractical na siguro magtarang sasakyan from 7 a.m. to 8 p.m., hindi mo magagamit ang sasakyan mo. Sir, kaya siguro may epekto ito. Yes, sir. Observation lamang po sa mga, of course, sa mga motorista po. May ilan daw kasing nanghuhuli na parang pinapabayaan lamang, lalo na kapag sinasabing halimbawa doktor, pero wala naman daw mapakita na mga kaukulang exemption na papeles. Pero pinapalusot, sir. Paano ho ang dapat na maging detalye niya? Lalo po nung unang implementation natin noon, yung dry run natin noon, yun po ang na-observe ng ating mga enforcers na lalo po yung mga doktor na yun lang, sasabihin nilang doktor sila, so exempted sila. But then, yun ay kinonsulta namin sa MMDA kung saan doon po humihingi talaga ng exemptions, kagaya ng mga senior citizens, yung mga PWD, yung mga doctors. Doon po kukuha, may guidelines po sila diyang sinet. In fact, parang narinig ko na yung mga doctors hindi exempted unless talagang may consideration na ibibigay sa exemption yung MMDA. So, yung mga nag-ano po ng exemption, they need to apply with the MMDA for what particular reason ang kanilang hinihinging exemption. Sir, nakaskade ba sa inyo pong mga tauhan kung papaano ho ang tabang panghuhuli? Kasi yung iba parang nalilito mismo sa hanay ninyo, Halimbawa, yung katulad nung nagsabi na doktor siya, pinabayaan kahit na wala namang naipakita po na mga kaukulang dokumento. Dapat ito kasi, di ba sir, pagka nakahingi ng exemption, yun yung ipapakita, yung mismong papel na may tatak at pirma po ng MMDA. Totoo po yan. Kaya bago po tayo nag-dispatch, we situate na brief muna namin yung ating mga enforcers regarding the guidelines kasi ang advice naman namin kung wala tayong nakukuha pang guidelines, wag muna tayong mag-assume whatever enforcement ang gagawin, lalo yan with exemptions. So by now, na may guidelines ang makukuha natin sa MMDA, yun ang susundin natin, yun ang advice natin sa mga enforcers po. Ang hiling po ng isang transport group, mukhang nagustuhan ho nila ito, noong patakaran na ito, gawin daw na metro-wide na ang pagpapatupad ng no window hours policy. Ano hong reaksyon niyo dyan? Opo, totoo po yan. In fact, malaki nga po ang pasalamat natin sa ating mga local chief executives ng 16 cities and 1 municipality dito sa Metro Manila. Kung saan sa pag-umpisa natin at nitong no window hour, nitong number coding, mangilan-ilan ng kalsada ang ating in-address dahil kailangan pa natin i-clear muna yan sa mga local chief executives. But by then,
siguro nakita nila na maganda naman ang naging resulta. That's why kung yung pong nabasa niyong mga areas na yun, dumami na po sila. And hopefully, ma-implement na natin to metro-wide po with the consent or with the approval of the NMC Metro Manila Council. So you're really considering it po, ano, sir? Of course, with the approval of the Metro Manila Council, yung ating mga mayors po. Nationwide, ano? Eh, yung ilan... nationwide. Metro-wide. Metrowide, I mean, Metrowide. Oo, Metrowide. Oo, naku, kinabahan yata yung buong Pilipinas. Metrowide lang muna. Oo. Pero yung mga sinasabi naman ho kasi na bagong pulisiya na ito, no? Eh, yung mga may kaya, bibili na lamang ng mga bagong sasakyan. So, papaano naman natin ngayon maiibsan yung talagang problema kung may mga papalit din naman, hindi ba? Dahil may mga kaya yung ilan at makakabili talaga. Siguro, posible po yan, Connie. Pero kung titingnan po natin yung sa income level, ilang porsyento lang naman po yung mayayaman sa Pilipinas. At karamihan po sa atin ay mga middle income earners. Medyo hindi naman po siguro kakayanin na makabili kagad ng another vehicle. Dahil karamihan po yan yung mga installment ang nakukuha nila, mga car plans. Ano po. So siguro very considerable po. Baka kaya nilang gawin yung bumili, yung talagang mga overreach na, yung mga capable to buy another vehicle. Kasi ang balita namin ay magkakaroon din ng 30% na pagtataas din po doon sa mga imported na sasakyan. So wait and see na lang tayo, no? At least baka makatulong din yan doon sa problema in terms of yung makakabili talaga at makakapagpalit ng mga sasakyan, sir. Maraming pong salamat. Opo, ma'am. Thank you po. Magandang tanghali po sa inyo. Yan naman po si PNP Highway Patrol Group Chief Senior Superintendent Antonio Guardiola.